Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Bata pa lamang ako ay lumaki ako sa aruga ng aking ina. Laging sinanay ang aking karamay. Wala na kasi kaming ama. At ang aking ina, ang tumayo naming magulang. Siya na ang naging ama sa amin. At dahil dun, malaki ang naging tampo ko sa aking ama. Pabaya siya. Pinabayaan niya kami. Tubong Iloilo talaga kami. Ayon sa kwento ni nanay. Nang magkamalay ako, ay sa Masbate na kami nakatira. Hindi naging madali ang aking buhay bata. Dahil lumaki akong laging kinukutya at inaalipusta. Marahil ay sa kapansanan kong tinataglay. Kung kiyat nung bata pa lamang ako, ay halos buhati na ako ni nanay para lamang pumasok. Halos sa araw-araw na pinasok ko, ay wala na akong ibang narinig sa aking mga kamag-aral, kundi ang matawag na pilantod, pilay, at kung ano-ano pang masasakit na salita. Kung kaya't umuuwi ako na, umiiyak. Gusto ko man silang labanan, tinatakbuhan lamang nila ako. At babawian pa nila ako ng pang-aasar. Halos lahat ng mga kaklase ko ay ganun. Maliban lamang sa iilan. At sila ang naging kaibigan ko. Kung kaya't isang araw nung nasa elementarya pa lamang ako, ay ayoko nang pumasok. Nagalit sa akin si nanay at pinagsabihan ako na kinakailangan kong maging matapang sa buhay. Hindi pwede ang lalambot-lambot. Dahil kung magpapatalo ako sa mga simpleng pang-aasar lang, paano ko raw matutupad ang aking mga pangarap? Na nung mga panahon na yun, pangarap kong maging isang tagagawa ng malalaking bahay. Na nung mga panahon na yun, hindi ko pa alam ang tawag. Marahil ay dahil sa kubo lamang kami nakatira at nais kong magkaroon kami ng malaking bahay. Kung kaya't inihatid ako ni nanay nung araw na yun sa eskwela. Pagdating ko sa paaralan, ay wala ni isang nagtangkang mang-asar sa akin. Marahil ay natakot sila kay nanay. Habang papasok sa klase, nakarinig na lamang ko ng isang sigaw. "Pilay! Upo ka na, Pilay!" Sigaw nung isa kong klase. Maayos na sana at walang nangaasar sa akin. Ngunit mayroon pa din pala. Sa sobra kong inis, ay napatingin na lamang ako kay nanay. Si nanay naman, tumingin din sa akin at umiling, na parang sinasabi na huwag akong papadaig. Hindi din nagsalita si nanay, ngunit tiningnan niya ng matalim ang kaklase ko na yun. At natahimik ang aking kaklase. Baka natakot kay nanay. Matapos akong maihatid, ay umuwi na rin si nanay. Nung araw na yun ay umuwi muli ako na umiiyak. Inasar na naman ako ng mga kaklase ko na yun. Inis na kasi ako at hindi ko maipagtanggol ang aking sarili. Gusto ko siyang sapakin, pero hindi ko naman siya maabutan. Kung kaya't lalo akong nakaramdam ng pagkaawa sa aking sarili. Umuwi akong luhaan. At labis na ikinagalit yun ni nanay.
Muli ay pinagalitan ako. At huwag daw magpapaapi sa mga kagaya niya. Lakasan ko lang ang loob ko dahil ganyan ang hamon ng buhay sa amin. Kinagabihan, habang sa kasarapan ng aking tulog, ay nagising ako. Nakaramdam ako ng pagkaihi. Kungket napabangon ako nang wala sa oras. Pagkagising ko ay wala si nanay sa aming tabi. Ang kapatid ko lamang na mas bata ang naroroon. Ngunit kapansin-pansin, may kandilang nakatirik. Hindi yun pangkaraniwang kandila. Dahil malaki yun. At parang iba ang kulay. Hindi ito kulay puti. Ngunit dahil ihing-ihina ako, ay nagmadali na akong makalabas para umihi. Sa dilim pa ng paligid, sa tansya ko ay kalaliman pa ito ng gabi. At sinasabayan naman ng huni ng iba't ibang uri ng kulisap at mahinang pag-ihip ng hangin na dumadampi sa mga sanga ng punong mangga. Sa aking paglabas, ay nakaamoy naman ako ng hindi ka nais-nais. Parang nabubulok na laman. Kasabay nun ay parang biglang tumahimik ang kapaligiran. Ni ultimo kulisap ay hindi ko na marinig. Kungket sa hindi sinasadya, ay napatingin ako sa aking paligid. Bigla akong nakiramdam. Unti-unting tumataas ang aking mga balahibo sa katawan. At dahan-dahan din akong umalis, ngunit hindi naman ako makatakbo. Kung kaya't napahawak na lamang ako sa gilid ng aming kubo. At unti-unting napaatras. Nang parang may nakatingin sa akin likuran. Matulog ka na. Bakit gising ka pa? Paggalingon ko ay si nanay. Napabuntong hininga na lamang ako. At inalalayan na ako ni nanay hanggang sa makabalik sa aming loob ng bahay. Kinabukasan, sa ayaw at sa gusto ko ay pumasok ako. Naalala ko ang bilin sa akin ni nanay. Kaya pagkapasok ay inihanda ko na ang aking sarili sa mga aasar sa akin. At nilakasan ko na rin ang aking loob. Naroroon pa rin naman yung ibang nang-aasar sa akin. Ngunit mukhang wala yung nang-asar sa akin kahapon. Si Peter. Mukhang hindi siya pumasok. Kung kaya't natuwa ako. Hindi nga lamang ako nagpahalata. Naging maayos naman ang araw ko na yun. Dahil wala yung damuhong si Peter. Ngunit may iba pa ding hindi maiwasan ang nakasanayan ng asarin ako. Pero hindi yun kagaya nung pang-aasar ni Peter. Habang nasa eskwelahan, ay may ikinuwento ang isa kong kaklase. Wilkins, alam mo ba yung balita? Tanong sa akin ng kaklase ko. Ano ba yun? Sagot ko naman. May aswang na pumunta kagabi sa baryo namin. At dun yun pumunta kina Peter, sa bahay nila. Buti na lamang at walang nangyari. Kaya nga susundin ako ng nanay ko mamaya pag uwi. Kwento pa ng kaklase ko. Yun yung dahilan kaya hindi nakapasok si Peter. Dagdag pa niya. Ayon pa sa kwento, hindi naman daw ito nasaktan. Ngunit takot na takot daw si Peter. O ganun ba? Yun na lamang ang naging tugon ko sa kwento ng kaklase ko. Pagka-uwi ko ay tinanong ako ni nanay kung naging maayos ba ang aking pag-aaral. Sabi ko'y maayos naman. Dahil hindi pumasok ang kaklase ko na ng asar.
At naikwento ko din yung ikinuwento ng kaklase ko tungkol sa napabalitang aswang. Ngumiti lamang si nanay at nagpatuloy na sa kanyang ginagawa. Sa mga sumunod na araw ay hindi ko pa din nakikitang nagpapapasok si Peter, kaya lalo akong natuwa. Ngunit bukod kay Peter ay may pumalit pang isang nang-aasar sa akin, si Edelberto. Siya yung kasakasama niya ni Peter at silang dalawa ang madalas mang-asar sa akin. Siya naman ang nang-aasar sa akin ngayon, kung kaya't hindi ko na lamang ito pinansin. Total wala naman na yung isang malakas mangutya sa akin. Ngunit nung hindi ko pinapansin ay lalo akong inasar, kung kaya't hindi ko lang lalo ito pinansin. Nang maya-maya pa ay pinatid ako ni Edelberto. Dahil doon ay napasubsob ako. Sa katayuan ko, kahit konting tulak lang o hila lamang sa akin, talagang mapapasubsob ako. Kung kaya't nagtawanan ang iba ko pang mga kaklase. Ngunit yung iba naman ay naawa sa aking kinasapitan. Galit na galit ako kay Edelberto nun. Gusto ko siyang sapakin, ngunit hindi ko din magawa. Kung kaya't isinumbong ko na lamang siya sa aming guro. Napagalitan si Edelberto at kahit papano, inaibsan ang aking galit. Pagka-uwian ay nagsimula na akong maglakad mag-isa. Kahit hirap, kinaya kong maglakad mag-isa. Nang ilang sandali pa, nakita ako si Edelberto na inaabangan ako sa labas ng aming paaralan. "Pilay, bakit mo ako sinumbong kay ma'am kanina?" Sigaw nito sa akin. Hindi ako sumasagot. Dahil kung pagbabasihan ang aming pisikal na kanyuan, higit na mas malaki ng dihamak sa akin si Edelberto. Pero hindi ko pa din nakakalimutan yung ginawa niya kanina. "Bakit hindi ka sumasagot?" Sigaw pa nito sa akin. "Bakit? Inaano ba kita? Bakit mo ba ako inaaway?" Sagot ko naman. Nang bigla na lamang akong suntukin sa mukha ni Edelberto. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nakasadlak sa lupa. At hindi ko na napigilan pang mapaiyak. Dala ng marahil na labis na galit at sakit na nararamdaman. Pagkasapak sa akin ay kaagad itong umalis. Ako'y wala nang nagawa. Hindi ko na rin siya mahabol pa, gawa ng aking kapansanan. Sa sobrang galit ay napaiyak na lamang ako ng husto. Umiiyak ako hanggang pag-uwi. Pagkadating ko ng bakuran namin, ay pilit kong pinigilan ang aking pag-iyak. Dahil pagkagalitan muli ako ni nanay. Kung kaya't todo pigil ang ginawa ko sa aking mga luha. Nang makita ako ni nanay, hindi ito nagsasalita. Nilapitan na lamang ako ni nanay at niyakap. Dahil doon napahagulgol na lamang ako sa iyak sa pagkakaakap sa akin ni nanay. At doon ko na ilabas yung sama ko ng loob. At muli ay binilinan ako ni nanay na maging matapang at labanan ang hamon ng buhay. Kinagabihan ay muli akong nagising ng alanganin mula sa pagkakatulog. Naihimuli ako sa gitna ng kasarapan ng pagtulog ko. Pagkagising ko ay hindi ko katabi si nanay. Ang kapatid ko lamang ang katabi ko.
kung kaya't nagmadali na akong umihi sa labas. Sa pagkakataong ito, napansin kong may bukas na naman na kandila sa aming kubo. Kaya matapos kong umihi, naisipan kong patayin na yun dahil baka maglikapan ng sunog. Nang may mapansin akong may nakadipa sa bandang dulo ng aming kubo. Nakadapa ito at nakasuot ito ng kulay itim. Nakadapa ito at ang mukha ay nakaharap sa sahig. At nakadipa ang dalawang kamay. Pagkakita ko nun ay nakaramdam ako ng takot. Bigla akong kinabahan. Sa takot ko ay kaagad-agad akong nagtalokbong. Maya-maya pa, may naririnig akong nagsasalita. Parang bumubulong. Ngunit hindi ko masabi kung sino ang nagsasalita niyan. At hindi ko din maunawaan ang mga katagang binibitawan. Sa sobrang takot ko ay napapikit na lamang ako habang nakatalokbong ng kumot. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Kinabukasan ay pumasok na muli ako sa aking klase. At laking tuwa ko na hindi din pumasok yung sumapak sa akin kahapon. Ngunit ang mas bumagabag sa aking isipan ay ang nakita ko kagabi. Yung nakadapang babaeng nakaitim. Iniisip ko kung si nanay ba yun. Subalit parang boses ni nanay ang naulinigan ko kagabi. Matapos ang klase, ay umuwi na agad ako ng aming bahay. Pagkadating ko, nagtanong muli si nanay. "Oh, kamusta naman ang inyong pag-aaral?" Tanong sa akin ni nanay. "Maayos naman po, Nay. Hindi po pumasok yung sumapak sa akin." Sagot ko naman. "Huwag ka mag-alala. Hindi ka nagagambalain nun." Sagot pa ni nanay. "Talaga po, Nay? Paano niyo naman po nasabi na hindi na ako gagambalain nun?" Tanong ko pa. Hindi na sumagot si nanay sa tanong ko na yun. At tila nagpatuloy na lamang ito sa kanyang ginagawa. At muli kong naalala ang nakita ko kagabi. Dahil dun, inilakasan ko ng loob ko at nagtanong na rin kay nanay. "Nay, bakit po kayo nakadapa at nakadipa sa sahig kagabi?" Tanong ko. Pagkadinig ni nanay, ay biglang natigilan sa kanyang ginagawa si nanay sa mga sinabi ko. "Ano bang pinagsasabi mo, bata ka?" Sagot ni nanay. "Nakita ko po kasi kayo at yung kandilang itim. At parang may bumubulong pa kagabi." Tanong ko pa. Sunod-sunod ang aking mga katanungan. Tila hindi ko na napigilan ang aking sarili sa mga tanong na bumabagabag sa mga nakita ko kagabi. Tiyempo naman natulog ang aking nakababatang kapatid nun, kung kaya't hindi niya nakita. "Anak, dapat siguro malaman mo na ang totoo." Naging tugon sa akin ni nanay. Pagkadinig ko nun, ay nakaramdam ako ng nervyos na parang hindi ko maintindihan. Tiningnan ako ni nanay. "Anak, ako yung nakadapa niyon kagabi. At ako din yung naririnig mong bumubulong." Sagot pa ni nanay. "At ginagawa ko yun upang makipag-ugnayan sa iyong ama." Sagot pa ni nanay. Dahil doon ay nagulantang ako sa mga binitawang salita ni nanay. Naguluhan ako
at hindi ko maintindihan. Subalit, nanlaki pa rin ang aking mga mata dahil sa gulat. Sa tuwing sisindihan ko ang kandila na yan, ay doon ko lamang nakakausap ang iyong ama. Sagot pa ni nanay. Ang iyong ama ay isang aswang at nakuha niya ito mula sa kanyang pamilya. Angkan sila ng mga aswang at naipasa ito ng kanyang lola sa kanya. Pagpapaliwanag po ni nanay, dahil sa awa niya sa kanyang lola, isinalo niya yun dahil ayon sa kanya ay inuud na daw ang katawan ng kanyang lola. Ngunit hindi pa rin ito binabawian ng hininga. Kaya napilitan siyang saluhin yun. Sabi pa ni nanay, halos hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig. Nakaawang lamang ang aking bibig habang nakaantabay sa bawat sasabihin ni nanay. At sa takot ng iyong ama na hindi niya makayanan ang naipasa sa kanya, ay nagpakalayo-layo siya. Ang kandilang itim na ito ang ibinigay niya sa akin bago siya magpakalayo-layo. Sindihan ko lamang daw ito tuwing kailangan ko siya. Sambit pa ni nanay. Nang marinig ko ang mga yun mula kay nanay, ay hindi ko malaman kung ano ang mararamdaman ko. Gulat, takot, nervyos, halo-halong emosyon ang bumalot sa akin. Paano po kayo, Nay? Nakapagsalita ng mga ganun, yung mga binubulong nyo kagabi? Anong ko pa? Hindi ko din alam, anak. Basta't kapag sinindihan ko ang kandilang itim na yan, kusa na lamang akong nagsasalita ng mga kung ano-ano na parang may bumubulong sa akin. Kaya hanggat maaari, ay ayoko kong sindihan yan, sagot pa ni nanay. Ngunit kung hindi ko ginawa yun, ay baka paslangin ng tatay mo ang mga umaaway sa iyo sa eskwelahan. Yan ang dahilan kung bakit sinasabihan kita na maging matapang at maging matatag sa hamon ng buhay. Hindi mo lamang siguro napapansin, pero laging nakaantabay sa iyo ang iyong ama. Kung kaya't pag nakakaramdam ka ng galit at puot, ay ramdam na ramdam yan ng iyong ama. Minsan, pag nagpadala tayo sa ating galit, hindi natin alam ang magiging kakahantungan, sagot pa ni nanay. Doon ko pa lamang napagtanto ang mga sinasabi ni nanay. Simula nung araw na yun, ay sa hindi ko malaman na dahilan, nakaramdam ako ng kakaibang lakas ng loob. Marahil ay sa nalaman ko na nakabantay pala palagi ang aking ama sa aming ginagawa. At iyong mga nang alipusta sa akin at nangungutya, ay binaliwala ko na lamang. Dahil pag nakita na naman ako ng aking ama na lumuluha, ay tiyak, mararamdaman niya rin yun. Sa ngayon, ay sa Maynila na ako nagtatrabaho. Sila nanay ay nasa Masbate pa rin. Bagamat may kapansanan ako, ay nagawa kong makapagtapos at sa ngayon ay may maayos na trabaho. Bagamat nasa Maynila ako, ay ramdam ko pa din ang subaybay sa akin ng aking ama. Kaya kung sakaling may mangutya sa akin o may mga insulto, ay nginingitian ko na lamang. Dahil baka may umatake na naman na aswang mula sa di kalayuan.